bantog talaga ang pamilya ni Mayra sa pambabarang eh. Tapos yung pinakamatanda sa kanila, tumatanggap ng bayad yun dati para sa serbisyo niya. Hindi ba masama yung mambabarang? Wala silang pinagkaiba sa mga mangkukulam. Nananakit sila ng tao, di ba? Aba, ipapakita ko sa iyo ang sinasabi mo. Mga robot, hatakin sila! Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito, lalong-lalo na sa inyo, Miss Soledad. Avid listener po ako ng channel ninyo, simula nang may rekomenda sa akin ng kaibigan ko ang tungkol sa pag-ere ninyo ng iba't ibang kwentong aswang. Ngayon hayaan niyo po akong ibahagi rin ang aking naging karanasan nang minsang dumalaw kami sa probinsya ng nobya ng kapatid ko. Ako nga po pala si Ryan at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Sige na kuya, samahan mo na ako. Ilang araw lang naman po tayo dun eh. Sagad mo pa yung pamasahe ko. Kung oo, sige, game ako. Talaga kuya? Oh, wala nang bawian yan ha. Pumapayag ka na eh. Oo nga, taga saan nga ulit yung Mayra? Taga Visayas po. Ano? Visayas? Oo, kuya, bakit? May problema ba? Wala naman. Para akong tinuyuan ng laway sa lalamunan nang malamang taga Visayas pala ang nobya ng kapatid kong si Gab. Don't get me wrong po pero nasabi lang kasi sa akin ng mga katrabaho ko na talamak daw yung mga aswang, mambabarang at kung ano-ano pang mga nilalang ng dilim sa lugar na yon. Syempre natakot ako para sa kaligtasan namin ng kapatid ko. Kuya, bakit hindi ka pa nag-iimpake? Alis na tayo sa susunod na araw Huwag mo sabihing nagbago na naman ang isip mo Pasensyaan tayo pero nangako ka sa akin kaya dapat mo ito pa rin. Kasi sa totoo niyan, para akong may kakaibang nararamdaman Parang may mangyayaring masama kapag tumuloy tayo doon. Kuya naman, huwag ka namang mag-isip ng ganyan. Walang masamang mangyayari doon, okay? Maniwala ka lang. Hindi pa pwedeng sila na lang yung pumunta rito? Kahit ako na lang yung magbigay ng pamasahe sa kanila, okay lang Kuya naman, nasabi na kasi ni Mayra sa mga magulang niya na tayo ang pupunta ron. Ayoko namang mabudget sa mga magulang niya, kaya sige na, pagbigyan mo na ako. Ang layo naman kasi ng probinsya ng syota mo. Alam mo namang may trabaho din ako, di ba? Ilang araw lang naman tayo doon at saka hindi mo pa naman nagagamit yung 5-day leave mo di ba? Magpapaalam na ba ako? Sasabihin ko na lang na next week na lang kasi kakafile mo lang ng leave mo. Napabuntong hininga na lang ako noon nang umalis na si Gab sa harap ko. Lingid sa kalaman niya, aprobado na ang leave ko. At kung tatanungin niyo naman kung anong trabaho ko, isa po akong cook sa isang restaurant dito lang din sa Maynila. Hindi naman ako nahirapang magpaalam dahil maganda naman ang record ko sa trabaho. Sakto rin nangangailangan ng ekstrang income yung kasamahan ko kaya umalag siyang maging relyebo ko pansamantala. Ibig sabihin lang kasi noon, may 5 araw din siyang straight duty dahil wala nga ako. Hindi mo gugustuhin makilala yung mga tao sa lugar na pupuntahan mo, Gab. Maniwala ka sa akin. Ano ba naman yun, Apple? Kala ko ba suportado mo ko? Bakit ngayon? Tumututol ka sa bala kong gawin. Gusto ko lang naman na makilala mga magulang na girlfriend ko. Masama ba yun? Wala naman akong sinasabing masamang kilalanin yung pamilya ng nobya mo. Ang akin lang naman kasi, delikado kung tutuloy ka dun. Alam mo, hindi naman kita niyayayang sumama Pinaalam ko lang sa'yo kasi best friend kita. Pero mali yata yung naging desisyon ko. Hindi mo kasi naiintindihan, Gabi. Delikado nga kasi doon. Alam ko kasi galing na ako doon Ay naku, ewan ko nga sa'yo. Bahala ka dyan. Sabihin mo na gusto mong sabihin pero hindi magbabagong isip ko.
Kagagaling ko lang sa trabaho ng gabing yon nang maabutan kong nagtatalo ang dalawa tungkol sa gagawing pagdalaw ni Gab sa probinsya ng nobya niya. Kaya hindi na muna ako tumuloy sa pagpasok at nanatili muna sa pintuan. At nang marinig ko yung pagbukas at pagsara ng pinto sa kwarto ng kapatid ko, ay saka na ako pumasok sa bahay. Nagulat pa nga si Apple nang makita niya ako eh. Kuya Ryan, nandito ka na pala. Kanina ka pa ba dyan? Hindi naman. Kakarating ko lang. Narinig mo ba yung pinag-usapan namin? Oo. Ngayon man pala eh. Baka naman pwede mong pilitin si Gab na wag nang tumuloy kay na Myra. Kasi kuya, nag-aalala talaga ako sa maaaring mangyari sa kanya dun eh. Naiintindihan ko. Kahit ako, nagdadalawang isip din ako kung sasamahan ko siya kasi nga marami rin ako naririnig tungkol sa lugar na yun. Pero kasi kaming dalawang magkasama sa buhay at hindi ko maatim na hayaan siyang pumunta doon ng mag-isa. Sige, kung hindi ko na talaga kayo mapipigilan, sasama na lang ako. Mas kabisado ko yung lugar na yun no, kaya mainam na kasama niyo ko. Magkasama nga kaming tatlong lumuwas noon sa probinsya ng nobya ni Gab. Hindi pa rin nagpapansinan yung dalawa pero kilala ko naman ang kapatid ko eh. Hindi naman siya galit kay Apple. Siguro iniiwasan niya lang yung pagtatalo at hindi pagkakaintindihan sa pagitan nila. Barko ang sinakyan namin papunta sa probinsya ni na Apple. At halos isang araw din ang itinagal ng biyahe. Sandali lang natawagan ko lang yung susundo sa atin. Mas matatagal lang kasi tayo makarating kapag nag-commute pa tayo eh. Sige, bibili na lang muna ako ng makakain natin ha. Medyo nagutom na rin kasi ako eh. O ikaw ba Gab? Diyan ka lang? Oo kuya, dito lang ako para may kasama si Apple. Napangiti na lang ako sa kanapailing nang marinig ang tinura ng kapatid ko. Alam ko naman kasing kahit may tampuan sila ng kaibigan, ay hindi pa rin mawala yung pag-aalala niya dito. Bandang 6:00 naman ng gabi, nang makarating ang susundo sa amin na pinsan pala ni Apple. Kuya, doon muna tayo sa amin tutuloy ha. Delikado na kasing dumiretso pa kina Myra eh. Liblib na kasi papunta dun sa kanila at wala nang tao sa daan ng ganitong oras. Ha? Maaga pa naman ah. Ilang oras ba ang biyahe papunta sa kanila? Mga 3 oras pa. Kaya doon muna tayo sa amin. At bukas na bukas, aalis tayo agad para dun tayo tumuloy kay na Myra. Gab, okay lang ba sa'yo kung kina-Apple na muna tayo tutuloy? Parang may choice naman ako. Hindi ko naman kabisado ang lugar na to kaya sige. Ipagpabukas na lang natin yung pagpunta ron. Tatawagin ko na lang kagad si Myra pagdating natin kina Apple. Kinabukasan nga, pagkatapos mag-almusal, nag-asikaso na kami para bumiyahe, punta sa baryo ni na Myra. Pero isang salita lang, mula sa nanay ni Apple ang naghatid ng kilabot sa buong sistema ko bago kami umalis. Pinilit ko na nga lang naiwaksi yun sa isip ko at ipinagpalagay ko na lang na ayaw niyang mapahama kami. At tulad nga ng sinabi ni Apple, nasa 3 oras nga itinagal ng biyahe. Pagdating naman namin sa baryo, mga mapanuring tingin agad ng mga taong sumulubong sa amin. Grabe naman sila makatingin. Parang kakaiba. Ganyan ba talaga makatingin yung mga tao rito? Ayon sa mga naririnig ko, ganyan daw talaga sila. Hindi pa kasi ako nakapunta dito sa part na to eh. Naigpit na pinagbawal kasi ng mga magulang ko na mag-uwi ako sa baryo na to eh. Huwag ka kayong mapraning. Baka ganyan lang talaga sila minsan. Lalo na nagkakaroon ng dayo dito sa lugar nila. Huwag ka kayong masyado mag-isip ng kung ano-ano. Dahil ayaw naming masira ang mood ni Gab, hindi na lang kami muling umimik pa ni Apple. Maya-maya pa, nakita na namin si Myra na nakatayo sa harap ng bakuran nila. Nang makita niya naman kami, nakangiti niya kaming kinawayan. Gab? Kuya Ryan!
Hi, babe! Pasensya na, ngayon lang kami ha. Ano ka ba? Okay lang yun. Ang importante, nandito na kayo. Oh, hi Apple! Good morning! Ang formal mo naman. Asya, sige, tara na sa loob. Naghihintay na si nanay sa inyo eh. Hindi naman kalakihan ng bahay ni na Myra at katulad lang din yun ng tipikal na mga bahay sa probinsya. Gawa sa matibay na kahoy at nakaangat ng kalahating dipa mula sa lupa. Masasabi kong maliwalas ang buong lugar at presko sa pakiramdam ang sariwang hangin pumapasok sa malalaking bintana nun. Nay! Nay, nandito na po si Nagab. Oh, nandiyan na pala kayo. O, tuloy. Halika, maupo na muna kayo dito sa sala. Akay pasensya na at amoy pawis pa ako ha. Hindi pa kasi ako nakaligo dahil abala ako sa pagluluto. Walang anuman ho yun, Aling. Marife, iho. Walang anuman ho yun, Aling Marife. Oh, Myra, anak. Ikuha mo nga sila ng mainom sa kusina at malamang sa malamang ay pagod ang mga ito sa biyahe. Sige po, Nay. Tulungan na kita, babe. Ano ka ba? Wag na. Kaya ko na to. Saka alam kong pagod kayo kaya maupo ka na lang muna dyan, ha? Sigurado ka? Oo naman. Sa sandali lang, ha? Ang swerte naman ng anak ko sa'yo, iho. Halatang mahal na mahal mo talaga siya, ano? Siyempre naman po. Hindi naman po ako dadayo dito sa probinsya niyo kung hindi po ako seryoso kay Myra. Hay, naku, ang anak ko, parang kailan lang kay hinihili ko pa yan siya. Ngayon ay heto, may dumadalaw na para hingi na ang basbas ko. Nang mga sandaling yon, nakita kong mabuti naman ang pamilyang kinalakan ni Myra. Oo, may pagka-weirdo yung mga tao sa baryo nila pero iba naman ang pamilya niya eh. Siguro nga nagkamali lang ako ng hinala nung una dahil nga sa mga kwento ng iba. Pero sabi nga nila, to see is to believe. Naging maayos ang takbo ng buong araw para sa amin. Ipinasyal din kami ni Myra sa sapa na hindi lang din kalayuan sa bahay nila. At dahil nga kakaunti lang nakatira doon, malinis ang tubig sa sapa at halatang hindi pa naaabot ng mga dayo. Muntik na akong magsisi kung hindi ako sumama sa inyo rito. Ang ganda pala rito sa inyo, Myra. Grabe, nakaka-relax. O, di ba? Sabi ko naman kasi sa'yo eh. Walang mangyayaring masama sa atin dito. Saka, hindi naman siguro tayo papupuntahin ni Myra dito kung delikado, di ba, babe? Oo naman. Siya, tara na. Balik na tayo sa bahay para makapagpahinga muna kayo bago maghapunan. Mabuti pa nga. Apple, tara na. Balik na tayo. Ngunit nagtaka ako ng parang hindi man lang ako narinig ni Apple. Diretso lang siya nakatingin sa kung saan at nang tingnan ko naman ang gawing yun, ay tanging mga mayayabong na puno at damo lang naman ang naroon. Nagpasya na lang akong lapitan siya para ayaing umuwi at nagulat pa nga siya nang mahina akong tapikin ang balikat niya. Oh, Kuya Ryan. Oh, may problema ka ba? Bakit ka tulala dyan? Kanina pa kita tinatawag ah. Pasensya na, hindi ko lang yata narinig. Sige na, tara na. Kunot-no ko na lang siyang tiningnan noon nang mabilis siyang tumayo at saka nagpatiunan ng maglakad. Hindi ko mawari pero parang may kakaiba sa mga kinikilos niya noon eh. Nagpasya na lang akong ipagsawalang bahala yun. Ang gabing yun, dala ng pagod sa biyahe at sa pamamasyal, maga kami nagpahinga. Ngunit pagsapit ng hating gabi, naalimpungatan ako nang makarinig ng tila mahihinang mga bulong. Ano naman kaya yun? May nagdarasal ba? Teka nga, matingnan ko nga. Teka, sila Aling Marife yun saka si Myra. Anong ginagawa nila? Sigurado ka na ba talaga kay Gab, anak? Oo naman po, Nay. Siya lang naman po kasi nakita kong magiging mabuting asawa sa akin.
Gusto ko po talaga siya, Nay. Ay, pero hindi nila alam ang tungkol sa lihim ng pamilya natin. Ay, paano kung malaman nila? Tapos maisip ni Gab na ayaw niya na pala sa iyo dahil sa angkang pinanggalingan mo. Nay, alam ko mahal ako ni Gab at maintindihan niya ako. Pero sa tingin ko, maiging sabihin mo na sa kanya habang maaga pa kaysa naman malaman niya kung kailan kasal na kayo. Nagtaka ako sa pinag-uusapan nilang dalawa. Angkan na pinanggalingan nila? Anong klaseng angkan bang tinutukoy nila? Napaisip ako ng malalim nun bago umalis sa likod ng sawaling dingding. Napasulyap ako sa kapatid kong natutulog sa papag at nag-alala ako para sa kalagayan niya. Ayokong masaktan siya, oras na malaman niyang may tinatago pala sa kanyang babaeng pinakamamahal niya. Oh, kuya. Ba't kanya itsura mo? Mukha kang nasobi ah. Nangingitim yung ilalim ng mata mo. Mukhang hindi ka nakatulog na maayos dito kagabi ah. Masyado bang halata? Hindi naman. Kaso mukha ka ng panda. Loko ka talaga. Lumabas ka na nga. Ako na magliligpit ng higaan. Lulug-ulugo akong lumabas ng kwarto noon dahil sa kakulangan ng tulog. Magdamag kasi ako nag-isip ng gagawin para lang makumbinsi ang kapatid kong bumalik na ng Maynila eh. Pero ayoko naman na mahalata ng pamilya ni Myra na may pag-aalinlangan ako tungkol sa kanila. Kinahapunan naman, dumating ang isang lalaking sa hinuha ko ay hindi nalalayo ang edad kay Aling Marife at may dalang isang malaking bag. Manong Larry? Ikaw na ba yan? Maripe, ako nga ito. Abay, kamusta na kayo? Pasensya na kayo ha. At kaya lang ako nagawang makadalaw. Abala kasi ako sa sakahan na iniwan sa akin ang yumao kong amo. Ay naku, wala yun. Ang importante naman na nandito ka na ulit. Ay matagal din naman tayong hindi nagkita ah. Ilang taon na rin. Ay, nga pala, si Gab, nobyo ng pamangkin mong si Myra. Tapos ito naman si Apple at saka yung kuya niya na si Ryan. Ay mali ako, si si kuya ni Gab, ayan si Ryan. Nalito na lang ako sa kanila. Aba, namabalikan ka na kagad sa pamangkin ko, iho, ano? Sigurado ka na ba? Alam mo kasi, kailangan kilalanin mo muna yung pamilyang papasukan mo dahil sa oras na makapasok ka na, wala nang atrasan dyan. Hindi ko nagustuhan ang tono ng pananalita noon ni Mang Larry. Para kasing may gusto siyang ipahiwatig sa mga sinabi niyang yon. Lalo na ang ngising nakaukit sa mga labi niyang sobrang nakakapanindig balahibo. Hindi ko alam pero kakaiba ang nararamdaman ko sa kanya. O baka dahil nalaman ko ng may lihim ang pamilya nila, kaya wala na akong tiwala sa kanila. Apple, pwede ba kita makausap? Sige kuya, doon tayo sa lilim ng punong mangga. Tara. Para may ideya na ako tungkol sa gusto mong pag-usapan natin. Baka nga magkapareho pa tayo ng iniisip eh. Kung ganun, hindi lang pala ako nakakaramdam ng kakaiba. Di ba narinig mo naman yung usapan namin bago tayo lumuwas dito? Simula dati pa, may kakaiba na talaga sa baryong to. Partikular na sa pamilya ni na Myra. Kung ganun, ibig mo bang sabihin, alam mo kung ano yung lihim ng pamilya nila? Napahugot na lang siya ng malalim na hininga sa kamarahang tumango. Dahil doon ay muli naman ako nakaramdam ng kaba sa kung ano ang maaari kong matuklasan tungkol sa sikreto ng angkan ni na Myra. Kuya Ryan, sina Aling Marife kasi, angkan sila ng mga mambabarang. Mambabarang? Oo. Pinanlamigan ako ng mga kamay nang marinig ko ang mga sinabi ni Apple. Hindi ako makapaniwalang may lahi palang mambabarang
ang nobya ng kapatid ko. At ang mas malala pa ay gusto niya na itong pakasalan. Hindi ba masama yung mambabarang? Wala silang pinagkaiba sa mga mangkukulam. Nananakit sila ng tao, di ba? Hindi naman lahat, kuya. Kaso kasi bantog talaga ang pamilya ni Mayra sa pambabarang eh. Tapos yung pinakamatanda sa kanila, tumatanggap ng bayad yon dati para sa serbisyo niya. Kung gano'n ayoko na nito. Kailangan na natin makauwi sa lalong madaling panahon. Hindi tayo ligtas dito, Apple. Paano kung may hindi sila magustuhan sa mga gagawin natin o sasabihin natin? Kamagalala, kuya. Huwag mo lang ipahalata na may alam ka na para hindi sila magginala. Masama kasing magalit ang mga mangbabarang eh. Pero dahil nakikita naman ni na Aling Marife na mahal ni Gab si Mayra, siguro hindi naman tayo mapapano. Pero buo na ang desisyon ko. Ayoko na magtagal pa sa lugar na to. Kaya naman kinagabihan ay binala kong kausapin si Gab. Inaya ko kasi siyang manigarilyo sa labas at sumama naman siya. Dinala ko siya sa gawi kung saan sigurado akong hindi kami basta-basta maririnig ng kahit na sino. To, Yossi. Oh, salamat kuya. Pero tumigil na ako sa pag-yosi simula nung nagpasya na akong alukin ng kasal si Mayra. Kaya pala hindi na kita nakikita nakatambay sa labas ng bahay natin. Dati-dati, pagdating ko sa trabaho, naabutan kita ron. Tumigil ka na pala. Mahal na mahal mo talaga si Mayra, no? Sinabi mo pa kuya. Hindi ko naman siya alukin ng kasal kung hindi ko siya mahal, di ba? At saka, hindi rin ako mag-aabalang gumastos at bumiyahe para lang makilala ang pamilya niya kung hindi ako seryoso sa kanya, di ba? Paano naman kapag nalaman mong hindi pala naging totoo sa'yo si Mayra? Anong gagawin mo? Kuya naman. Ano naman ang galing yung tanong mo? Nakita mo naman siguro kung paano ako alagaan at asikasuhin ni Mayra, di ba? Kaya paano mo nasabing hindi siya nagiging totoo sa akin? Halimbawa lang naman, Gab, may nalaman ka tungkol sa pamilya niya o kaya sa kanya. Isang sekreto na hindi niya kayang sabihin sa'yo kasi posibleng hindi ka na tumuloy sa kasal kapag nalaman mo yun. Anong gagawin mo? Kung ano mong sekreto yun kuya, wala na akong pakialam. Mahal ko si Mayra, hindi dahil sa isang lihim o kung ano mong sekreto na yun magbabagong pagmamahal ko sa kanya. Kung wala ka nang sasabihin maganda, sige na, papasok na ako sa loob. Baka hinahanap na ako ni Mayra Paano kung sabihin ko sa'yo yung totoong lihim nila? Kunot ang noon niyang napabaling sa akin nun. Sa tulong ng malamlam na ilaw na galing sa tahanan ni Mayra, nakita ko kung paano umigting yung panga niya. Naaningoy, nagpipigil ng galit. Napatingala pa siya nun saglit sa kamerahang bumuga ng hangin bago muling humarap sa akin. Ano ba? Kung balak mo sirain kami ni Mayra, hindi ako papayag, no kuya? Hindi isang lihim ang makakapagpatigil sa akin na mahalin siya, tandaan mo yan. Ngayon, kung ipipilit mo pa rin yung balak mo, mas mabuti magkalimutan na lang tayo. Gab naman. Ayoko lang namang mapahama ka. Ayokong pagsisiyan mo bandang huli na hindi mo naman lang inalam yung katotohanan bago ka magdesisyon. Hindi ko kailanman pagsisisihan ang naging desisyon ko, kuya. Simula nung tanggapin ko sa buhay ko si Mayra, tinanggap ko na rin lahat sa kanya. At ang pinaka-ayoko sa lahat ay yung pinanghihimasukan ng desisyon ko. Nasa wastong edad na ako, kuya, kaya pakiusap. Hayaan mo naman akong magdesisyon para sa sarili ko. Gab, sandali lang. Gab! Saan ka naman pupunta? Gab! Hayaan mo muna ako, kuya. Gusto kong magpahangin at mag-isip-isip. Huwag mo na muna akong sundan. Kinakastigo ko na ang sarili ko sa isipan ko dahil sa pagiging insensitibo ko. Pero gusto kong magdesisyon ng kapatid ko batay sa mga katotohanang nalalaman niya. Hindi ko maisip na mamumuhay ang kapatid ko kasama ang isang babaeng hindi naman naging tapat sa kanya simula pa lang. Dahil kung talagang mahal ni Mayra ang kapatid ko, hindi niya itatago ang katotohanan tungkol sa pamilya nila. Oh, kuya, saan ka galing? Asan si Gab? Umalis. Magpapahangin lang daw. Ano? Hinayaan mong umalis? Kuya Ryan naman, alam mo namang gabi na delikado. Teka, saan ka pupunta? Hindi saan pa ba? Di hahanapin si Gab.
Hindi nyo alam kung gaano kadelikado ang lugar na to, lalo na para sa mga dayong katulad nyo. Oh, sasama na rin ako. Hindi pwedeng ikaw lang mag-isang maghahanap sa kanya. Sandali, kukuha lang din ako ng ilaw natin, ha? Hindi na rin naman siya kumontra pa nun at magkasama nga naming hinanap si Gab. Nang mga panahong yun ay wala pang mga poste ng ilaw sa lugar. Wala rin naman kasing nagpapagabi ng uwi dahil ang trabaho ng mga mamamayan ay pagsasaka. Nakakalayo na kami kina Myra nun at halos wala nang masyadong kabahayan sa dinaraanan namin. Subalit sa kasamaang palad ay wala talaga kaming nakita ni anino ni Gab. Sana mangyari yung iniisip ko? Anong ibig mo sabihin? Na baka kung ano nangyari sa kanya. Wala na kasi talagang lumalabas ng ganitong oras sa baryong to dahil nga. Dahil ano? Dahil naglipa na dito ang mga aswang. Ano? Kung gano'n bakit hindi ka man lang nagdala ng pangontra o kahit panlaban? Kaya kong sarili ko kuya. Dito na ako sa probinsya lumaki kaya hindi ko na kailangan pa ng pangontra na yan. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang yon. Pero parang nakita kong namula ang mga mata ni Apple sa dilim. Dahil sa kaba, kagad kong naitutok sa kanyang flashlight na hawak ko dahilan para magreklamo siya. Ah! Ano ba kuya? Huwag mo nga itutok yung flashlight sa mga mata ko. Nasakit eh. Pasensya na. Ano kasi? Mabuti pa, bumalik na nga lang tayo at humingi ng tulong sa kanila. O di kaya naman, baka may alam na paraan si Aling Marife para matuntun kung nasan si Gab. Mabuti pa nga. Habang pauwi ay palingalinga pa rin kami sa mga lugar na nadaraanan namin. Nagbabakasakaling makikita namin si Gab. Pero nakauwi na lang kami't lahat ay hindi na talaga namin siya nakita. Nang makapasok kami sa bahay, sinalubong kami ni Myra. Luminga pa ito sa likuran namin na para bang may hinahanap. Kuya Ryan? Nasaan po si Gab? Yun nga Myra, nawawala si Gab. Ano ho? Hinanap namin siya pero wala. Hindi na talaga namin siya nakita. Hindi maaari. Kung ganun tama nga ang kutob ko. Ano yung ibig mo sabihin, Myra? Simula nang dumating kayo dito, lagi na akong nakaaninag mula sa malayo. Para bang may nagbabantay at may nagmamanman. Iba palagay ko sa taong yon at hindi nga ako nagkamali. May masama nga siyang pakay. Kung ganun, bakit sa kapatid ko ba? Hindi ko alam. Siguro dahil siya lang yung natsimpuhan nila. Sandali, kukuha ako ng mga patalim. Subukan nating hanapin si Gab. Subalit katulad ng una naming paghahanap ay ganun pa rin ang nangyari. Wala talaga kaming Gab na namataan sa buong lugar. Kahit pahalos galugarin na namin ang buong baryo, ay 2:00 na ng madaling araw. At noon nga lang kami nakauwi. Pagpasok namin ay nag-aalala kaming sinalubong ni Aling Marife. Myra anak, saan naman kayo nang galing at ngayon lang kayo nakauwi? Alam mo ba kung anong oras na? Pasensya na po, Nay. Si Gabo kasi nawawala, Nay. Ano ka mo? Nawawala si Gab? Ay bakit? Kailan pa siya nawala? Kagabi po. Siguro mga 6 na oras nang nakakalipas. Saan naman kayo nakarating sa paghahanap? Halos halugugin na nga ho namin tong buong baryo eh. Natahimik kaming lahat ng animoy nag-iisip hanggang sa maya-maya pa ay pumasok mula sa pintuan sa kusina si Mang Larry. Nang makalapit ito sa amin ay langhap ko ang amoy ng sigarilyo mula sa kanya. Oh, anong oras na? Bakit hindi pa kayo natutulog? Kasi po tiyong nawawala o si Gab. Si Gab? Yung nobyo mo? Baka naman nagpapahangin lang. Yan din po ang sinabi niya sa akin kagabi. Pero wala pang 1 oras simula na umalis siya, sinundan kagad namin siya ni Apple. Pero hindi na namin siya nakita. Kung ganon, baka nga nasa panganib ang batang yun. Mabuti pa,
Itulog nyo na lang muna yan at bukas ng umaga ay pupunta tayo sa pulisya para magpatulong sa paghahanap sa kanya. Dahil nga madaling araw na hinintay ko na lang na mag-umaga. Hindi ko rin naman kasi magawang matulog, lalo pa at alam kong nasa panganib ang buhay ng kapatid ko. Kinabukasan tuloy ay hilo at hihikab-hikab akong lumabas ng kwarto. Hindi ka natulog, kuya, no? Sino ba namang tao ang makakatulog ngayong gabi? Kayong alam niyang nasa panganib ang kapatid niya. Nasya, ayaw bang bumiyahe? Medyo malayo pa kasi yung istasyon ng pulis dito eh. Huwag ka mag-alala, ha. Pwede namang matulog yan si Ryan habang nasa biyahe. Mag-asikaso na kayo at hihintayin ko lang kayo sa labas. Kinakahirap kasi ako sa kumpare ko ng sasakyan. Bandang 9:00 naman ng umaga nang marating namin ang istasyon ng pulis. Kagad naming inireport ang pagkawala ng kapatid ko. Nirecord naman nila yon, pero anila ay hindi pa maituturing na missing person ang kapatid ko hanggat hindi pa umaabot ng 24 oras simula nang mawala siya. Ayos ka lang, kuya? Hindi ko alam eh. Dapat talaga umuwi na kami kagad eh. E di sana hindi mangyayari ang lahat ng to. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa oras na may mangyaring masama sa kapatid ko. Huwag ka mag-alala. Hanap ako ng paraan para matuntun si Gab. Tila lumilipad ang isip ko ng oras na yon. Hindi ko na masyadong pinansin pa ang mga sinabi ni Apple. At dahil nga hindi ko na kinaya ang hilo ay natulog na agad ako pag-uwi kina Myra. Nagising na lamang ako nang may marinig akong makahol ng aso mula sa labas. Doon ko lang napagtanto na gabi na pala at hindi ko pa naisasara ang bintana ng kwarto. Marahan akong bumangon at saka pumunta sa bintana para sana isara nang may makita akong isang bulto ng babaeng tumatakbo papasok sa kakahuyan. Teka, si Apple yun ah. Hindi ako maaari magkamali. Si Apple talaga yun. Pero saan naman siya pupunta ng ganitong oras? Ano nang gagawin natin, Nay? Eh baka mga hubot ang kumuha kay Gab. Nay, gagawin nila siyang alay. Kumalma ka lang, anak. Saka huwag kang masyadong maingay. Kapag nagising si Ryan, ay siguradong malaking gulo to pag nalaman niya. Dapat kasi hindi mo na pinapunta dito yung mga yan, anak. Pero mapilit po kasi si Gab, Nay. Ayoko naman na magsama ang loob niya sa akin, kaya pumayag naman ako. Hindi ko naman nakalain na hahantong kami sa ganito, Nay. Napapikit na lang ako ng mariin dahil sa mga narinig ko. Kahit kailan talaga, napakatigas ng ulo ng kapatid ko. Talagang gagawin niya ang lahat para kay Myra. Nawala na rin sa isip ko si Apple nun. At nagpasya na lang na bumalik sa pagtulog. Pagkatapos kong maisara ang bintana. Kinabukasan. Oh, Kuya Ryan. Gising ka na pala. Tara, kayo na. Kumusta ang tulog mo, kuya? Maayos naman. Teka lang, magmumumog na muna ako. Habang nakatingin ako noon sa dalawang babae, ay hindi ko na alam ang iisipin ko. Para bang pare-pareho lang silang may sikreto. Lahat sila may tinatago. At alam kong hindi ko yun malalaman kung hindi ako mismo ang gagawa ng paraan. Kaya naman nagpanggap na lang akong walang alam habang binabantayan ang mga kilos nila. Oh, Apple, saan ang punta mo? Dyan lang. Oh, tara, samahan na kita. Para kasi may nakita akong puno ng siniguelas doon. Tara, kuha tayo. Ano kasi? Umamin ka nga, Apple. May tinatago ka, no? May sikreto ka rin ba tulad nila, Myra? Hindi na ako nakapagpigil noon at kinumpronta ko na si Apple. Matagal na kaming magkakilala at matagal na silang magkaibigan ng kapatid ko. Kaya hindi ko matiis na malaman na may mga bagay pa rin siyang itinatago sa amin. Lalo na sa ganitong mga sitwasyon. Sigurado ka bang gusto mong malaman?
ikaw ang nagbigay sa akin ng babala tungkol sa pamilya nila Myra. Bakit ngayon lumalabas na pati ikaw? May hindi ka sinasabi sa akin. Mukhang hindi ka rin dapat pagkatiwalaan ah. Pero wala naman akong sinasaktang tao. Sa tanang buhay ko, kuya, hindi ko pa nararanasang makapanakit ng tao. At oo, may sekreto din ako na matagal ko nang iniingatan. Dahil, ayoko mawalan ng kaibigan, syempre. Gusto ko lang na mamuhay ng normal eh. Nang masigurong wala nang makakarinig sa pag-uusap namin, ay sa kanya ako hinarap. Kita ko ang hirap at lungkot sa mga mata niya, ngunit pinatatag ko ang sarili ko. Ano kasi? Isa akong aswang. Ano? Teka, pinagloloko mo ba ako, Apple? Paano magiging aswang ka? Wala namang talab sa'yo yung mga pangontra. Hindi ka naman takot sa asin o kaya sa bawang. Dahil nagawa ko ng sanayan ng sarili ko na mamuhay bilang tao. At saka hindi pa naman ako nakakain ng sariwang dugo at laman eh. Ano yan? Nasa lahi niyo rin ba yung pagiging aswang? Kaya ba nakita kitang pumasok sa gubat kagabi? Oo. Sinusubukan ko kasing hanapin si Gab. Pero wala eh. Narinig ko si Myra kagabi. Sabi niya baka daw mga hubot daw yung kumuha kay Gab. Ano ba yung hubot? Isang uri yun ng aswang na lumilipad. May pakpak na parang sa paniki at payat. Pero malakas na ang pangangatawan. Pero wala rin ako maramdamang presensya ng aswang. Kaya baka hindi talaga aswang ang may gawa ng pagkawala ni Gab. Ewan, naguguluhan na ako. Mababalo na yata ako sa lugar na to. Mukhang isang malaking pagkakamali talaga yung pagpunta namin dito. Masyado na marami yung nangyayari at hindi ito yung inaasahan ko mararanasan namin dito. Dahil nga higit 24 oras na ang nakakalipas at hindi pa rin umuuwi si Gab, ay nagsimula na nga ang paghahanap ng mga kapulisan sa kanya. Pero hindi ko inaasahang may isang batang pulis na lalapit sa akin at sinabing subukan din namin lumapit sa isang albularyo. Dahil baka mas matulungan pa raw kami ng albularyo na mahanap agad ang kapatid ko. May kakilala ka bang albularyo, Apple? Meron, pero dun pa yun sa amin eh. Tsaka hindi kita pwedeng samahan sa kanya. Bakit naman hindi? Dahil kalaban naming mga aswang ang mga albularyo. Pero sabi mo hindi ka naman nananakit ng tao, di ba? Kaya baka pwedeng palagpasin ng albularyo yun. Ako hindi. Pero yung lola ko na siyang tunay na may-ari ng mutyang nasa katawan ko ay isang malupit at bantog na aswang. Kaya mararamdaman niya pa rin ang lola ko kahit na hindi ko naman ginagawa ang mga ginawa niya noon. Siya sige, ituro mo na lang sa akin kung saan siya matatagpuan. Sige, magdala ka ng pamalit mo tapos dali mo na rin yung ginamit ni Gab na damit. Yung pinagpalitan niya bago siya nawala. Sinunod ko naman ang mga bili ni Apple at pagkatapos ay nagpaalam kami kina Aling Marife na aalis muna. Hindi naman na sila nag-usisa pa at saktong pagdating ng 4:00 ay nakarating na rin kami sa baryo ni na Apple. Imbis na dumiretso sa bahay nila ay sa bahay ng albularyo niya ako sinamahan. Pero tulad nga ng sinabi niya ay hindi siya lumapit sa bahay nito at nanatili lang sa isang tindahan sa kanto. Basta't sabihin mo lang sa kanya na kailangan mo ng tulong dahil nawawala yung kapatid mo. Sigurado ka bang magaling yung albularyo na yun, ha? Oo nga. Kahit mga taga-ibang baryo dumarayo pa yan sa kanya para magpagamot o magpatawas. Pinili ko na lang na magtiwala kay Apple ng mga oras na yon. Ngunit nanindig ang mga balahibo ko nang bumungad sa akin ang albularyo na masama ang titig. Sinabi niyang ramdam niya ang presensya ng isang malakas na aswang sa akin kaya hindi niya ako matutulungan. Ngunit sinabi ko naman na hindi masama ang kaibigan ko at wala pa siyang sinasaktang tao. Ngunit pabagsak na isinara ng albularyo ang pinto sa mukha ko. Kaya wala na rin akong nagawa kundi ang bumalik sa pwesto ni Apple. Oh, bakit ang bilis mo namang bumalik, kuya? Tapos na? Nalaman niya ba kung nasan si Gab? Hindi nga ako nakapasok sa bahay niya eh. Naramdaman niya raw yung presensya mo sa akin. Ayan, sabi ko na nga ba eh.
Kahit pa may suit akong anting para matago yung pagiging aswang ko, mararamdaman at mararamdaman niya pa rin yun. Ganun siya kalakas at ganun siya ka-epektibong manggagamot. Ano nang gagawin natin? Tara, sasamahan kita. Hindi pwedeng hindi ka niya tulungan dahil lang may kaibigan kang aswang. Muli nga naming binalikan ang bahay ng albularyo at pagbukas niya ng pinto ay isang bulyaw ang isinalubong niya sa amin. Ngunit hindi naman nagpatinag si Apple at siya nang sumagot. Magalang pero mabigat ang mga salitang binibitawan niya. Teka lang ho, sandali. Sa pagkakaalam ko, tungkulin yung tumulong sa mga taong nangangailangan ng tulong ninyo. Hindi naman ho porket may kaibigan siyang aswang, hindi niyo na siya tutulungan. Tao pa rin naman ho siya at kailangan niya hong mahanap yung kapatid niya sa lalong madaling panahon. Pakiusap po. Tulungan niyo na po ako. Kailangan ko lang po talaga mahanap ang kapatid ko lalo na't nasa poder kami ng mga mambabarang nung nawala siya. Nagulat ang matandang albularyo nang marinig ang sinabi ko. Lalo na nang malaman niya ang bantog na pamilya ng mga mambabarang ang tinuluyan namin noon. Wala na siyang nagawa, kundi pagbuksan kami. At kahit si Apple ay pinayagan niya na ring makapasok. Nagsagawa nga siya ng pagtatawas gamit ang huling damit na ginamit ni Gab bago siya mawala. At pareho kaming natigilan ni Apple nang malamang isang malakas na lupo ng aswang ang may hawak sa kapatid ko. Lang yan. Kung gano'n nasa panganib ang kapatid ko. Malakas ang kutob kong may alam ang mga aswang na yon tungkol sa pagkatao ko. Kaya gumawa rin sila ng paraan para hindi ko sila maramdaman. Kung gano'n, ano nang gagawin natin? Ngayong alam na natin kung nasan siya at kung sino may hawak sa kanya, pero paano natin sila lalabanan? Lalo na sinabi ng albularyo na malakas na uri ng aswang ang kumuha sa kanya. May alam akong paraan. Dumaan lang kaming saglit sa bahay ni na Apple bago bumalik sa baryo ni na Myra. At pagdating namin doon, ay kaagad namang kinausap ni Apple sina Aling Marife. Nagulat pa nga ang mag-ina nang imungkahi ni Apple na humingi kami ng tulong sa punong mambabarang. Ano? Alam kong alam niyo yung ibig kong sabihin. At alam ko po ang tungkol sa pamilya niyo. Ikaw, iho, alam mo na rin? Opo. Kung ganon, wala na pala kaming dapat itago sa inyo. Huwag na po muna nating isipin ang tungkol doon. Mas maiging unahin na muna natin ang kaligtasan ni Gab. Kaya kung pahihintulutan niyo ho, baka ho pwede tayong humingi ng tulong kay Lola Tinang. Mukhang tama sila, Nay. Baka nga matulungan tayo ni Lola para mailigtas si Gab. Sige. Titingnan ko kung anong magawa ko, ha? Saktong pagtapos naming mag-usap nun, ay siya namang pagdating ni Mang Larry. May dala pa nga itong litson dahil anito ay galing siya sa birthday ng kaibigan niya. Hindi ko alam kung bakit mabigat talaga ang loob ko sa kanya lalo na sa paraan ng pagtingin niya sa amin. At hindi ko rin alam kung ako lang ba ang nakakaramdam nun. Kinagabihan, pagkatapos namin kumain ay kagad na kaming nagpahinga. Plano kasi namin pumunta kinabukasan sa kubo ni Lola Tinang para hingin ang tulong niya. Ngunit pagsapit ng hating gabi ay alulungan ng mga aso ang gumising sa amin mula sa pagkakatulog. Lang yan naman ang hingi naman ng mga asong yan. Wisit ka, malimaw ka! Hindi ka ba nakontento kay Gab? Sino bang balak mong kunin, ha? Bakit? Akala mo ba may magagawa ka pa kahit nalaman mo? Wala ka na magagawa, Iya. At sa oras na makuha ko si Myra, mangyayari na ang hinihintay namin mga hubot. Walang hiya ka talaga. Ano ba talagang balak niyo sa kanila? At saka bakit sila? Dahil nananalaytay sa kanila ang dugo ng mga ninuno nila. At sila ang susi para lumakas ang aming lahi. Ang babae ang gagawin namin punlaan. Habang ang lalaki naman ay siyang gagawin naming alay. Napakasama niyo.
Kasunod kong narinig ay ang malakas na angil ng isang halimaw. Sa palagay ko ay galing yun kay Apple dahil mas matinis ang timbre ng boses na yon. Kagad akong bumangon at saka lumabas ng kwarto. At pagkatapos ay dumiretso ako sa kusina para kumuha ng mga pangontra. Saktong palabas na ako ng pinto nang lumabas naman mula sa kwarto nila sina Myra at Aling Marife. Kuya Ryan, tama ba yung naririnig ko? Si Apple? Oo, pero mamaya na lang natin pag-usapan ang tungkol dyan. Kailangan ni Apple ang tulong ko. Tutulong din kami ni Nanay. Hindi, dyan lang kayo. Aling Marife, huwag niyo pong iiwang mag-isa sa Myra dahil balak din po ng mga aswang na kunin siya. Hindi ko na hinintay pa ang sagot nila at kagad na akong lumabas para puntahan sina Apple. At nakita ko nga silang dalawa na nagpapambuno. Halos pareho lang silang dalawa ng anyo pero mas payat at mas malaki ang hubot kaysa kay Apple na hindi ko alam kung anong uri. Pareho silang may pakpak na animoy sa paniki ngunit may tulis ang dulo ng pakpak ng hubot. Apple, mag-iingat ka! Kuya Ryan, bakit ka ba lumabas? Puisit ka, humot ka. Akala mo ba magpapatalo ko sa'yo? Etong tanggapin mo! Apple! Akala mo ba matatamaan mo ako ng ganun-ganun lang? Pues, diyan ka nagkakamali. Walang binatmat sa akin ng isang pagkaraniwang aswang na katulad mo! Hangal! Animal kang aswang kahetong sa'yo! Bago pa man niya muling daluhungin, ang nooy nakasalampak sa lupa na si Apple ay inunahan ko na siya. Kagad ko siyang sinabuyan ng asin at bawang. Dahilan para umusok ang balat niya at mapaatras. Nagpakawala siya ng isang mabangis na atungal at pagkatapos ay tumingin ng matalim sa akin. Pagsisisihan ninyo kinalaban niyo ako. Ano kayang gagawin niyo kapag nalaman ninyo na ang binatang yon ay ginagtiyan ko na? Hayop ka! Huwag mo sasaktan na kapatid ko! At sino ka naman para utusan ako? Hayaan ko na muna kayo sa ngayon. Pero sa susunod na pagbabalik ko, sinasabi ko sa inyo, kukunin ko na ang dalaga yun sa ayaw ninyo at sa gusto! Saan ka pupunta, ubot? Bumalik ka! Hayaan mo na muna siya, Apple. Tumutin na muna natin yung mga sugat mo. Huwag mo ko alalahanin, kuya. Kaya ko ang sarili ko. Madali lang pagalingin ang mga sugat ko. Lalo na't nasa harap niyong aswang ako. Ha? Ngunit imbis na sumagot ay pinahaba niya na lang ang dila niya at isa-isang dinilaan ang mga sugat na natamo niya. Magkahalong gulat at pagkamangha ang naramdaman ko noon, lalo na nang makita kong unti-unti nang umaampat ang pagdurugo at humihilom ang sugat niya. Langya, paano? Isa lang yan sa mga kakayahan ng aswang. Siya nga pala, ihingi ako ng pabor. Anong pabor? Pwede mo ba akong ikuha ng damit? Ano kasi? Oo, sige. Nang gabing yun ay magkasama kaming lahat na natulog sa sala. Nagulat pa nga si Mang Larry nang mabungaran kami kinabukasan. Kagigising lang kasi namin noon at saktong patayo pa lang nang pumasok siya. Oh, dito kayo sa sala natulog? Opo, Chong. May nangyari po kasi kagabi. Nangyari? Ano naman yun? May sumugod na aswang dito sa bahay. Balak na kunin si Myra. Ano? May walang hiya pala yung aswang na yun Pasensya na at nagkayayaan na naman kami ng mga tropa ko. Kung nandito lang sana ako kagabi, yari talaga sa akin yung hayop na yun. Ay hayaan mo na. Wala namang nangyaring masama sa amin. Ay siya, sandali at maghahanda lang ako ng agahan. Myra anak, halika. Tulungan mo ako dun. Pasimple akong nagmasid sa bawat kilos ni Mang Larry. Hindi ko alam kung masyado lang ba akong nag-iisip o
O talagang may kakaiba sa kanya? Yung tipong hindi ako mapakali kapag nasa paligid siya. Hanggang sa maya-maya, lumapit sa akin si Apple. Kuya, sama mo naman ako sa tindahan oh. Anong bibilin mo? Para kasing gusto kong kumain ng corned beef eh. Wala namang corned beef dito kay Aling Marife. Sige, tara. Alam kong palabas lang yun ni Apple para makalayo kami mula kina Myra. Alam ko kasing may napapansin din siya at hindi nga ako nagkamali ng hinala. Bago pa man kami makarating sa mga kabahayan kung nasa ng tindahan ay bigla siyang tumigil sa paglalakad. Iba ang pakiramdam ko kay Mang Larry. Nakikita mo ba yung suot niyang anklet? Anklet? Oo kuya, yung nakatali sa paa niya. Oo nga, alam ko yun eh. Pero bakit? Ano bang meron sa anklet na yun? Hindi ko alam pero parang yung palawit kasi nun parang anting-anting eh. Anting-anting? Paano mo naman nasabi? Kasi nga meron din ako 'di ba? Pero ibang itsura lang. Sa pansin mo ba? Wala siya kagabi nang mangyari yung pag-atake ng aswang. Napabuntong hininga na lang ako sa katahimik na nag-isip. Oo nga't may kakaiba akong nararamdaman kay Mang Larry pero hindi ko inaasahang sasabihin ni Apple na baka siya ang umatake sa amin kagabi. Kung gano'n, anong plano mo? Ano kaya kung manmanan natin si Mang Larry? Kasi kung hindi man siya yung aswang na umatake sa atin, baka siya naman yung dahilan kung bakit nakuha ng mga aswang si Gab. Mabagit na paratang yun, Apple. Saka kapatid ni Aling Marife si Mang Larry, kaya paano? Yun eh, kung totoong kapatid nga siya ni Aling Marife. Ha? Hindi mo alam kung anong kayang gawin ng mga aswang kuya. Tuso sila at lahat gagawin nila para makuha ang gusto nila. Kung totoo nga ang sinasabi mo, paano hindi nalalaman ni Aling Marife na huwad yung Mang Larry nakaharap niya? Dahil sa sabulag. Hindi ko pa lubos na maunawaan noon ang mga sinasabi ni Apple. Lahat kasi ng yon ay bago lang sa pandinig ko. Kaya naman nahihiwagahan talaga ako sa lahat ng mga nalalaman ko noon. Ibig sabihin, maaring may kinalaman nga si Mang Larry sa mga nangyayari nun. Napagkasunduan na lang namin noon na manmanan ang bawat galaw ni Mang Larry ng palihim. Ngunit pagbalik namin ay isang hindi pamilyar na muka ang sumulubong sa amin ni Apple. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Lola Tinang. Magandang umaga rin sa inyo. Kilala mo pala ko, iha. Opo. Kung gano'n alam mo na pala kung ano ako. Opo. Hindi ko naiwasang mapalunok noon dahil sa presensya ng matandang babae. Para bang bawat tingin niya nanunuot sa kalamnan ko. Para bang sinusunog nito ang kaluluwa ko. Hindi ko may paliwanag pero hindi ako komportable sa presensya niya. Ang mabuti pa ay mag-agahan na muna tayo. Ay, mabuti pa nga. Mukhang hindi na kasi makahinga itong binata dito eh. Natakot ka ba sa akin, iho? Hindi naman po. Ay, pero ibang nakikita ko sa mga mata mo. Pati nga yung mga kamay mo ay nanginginig. Lola, wag niyo naman pong takutin si Kuya Ryan. Hindi ako nakakain ng matiwasay noon dahil nga kasama namin ang punong mambabarang. Para kasing kada lingon ko sa kanya, nakatingin din siya sa akin. Kaya naman kakaunti lang ang nakain ko. Natakot akong baka bigla na lang akong mabilaukan at hindi na makahinga ng tuluyan. Sako lang napansin na wala na naman si Mang Larry nun. Pansin mo ba? Ang alin? Wala na naman si Mang Larry. Siguro nalaman niyang darating si Lola Tinang kaya malis. Hindi kasi basta-basta tinatablan si Lola Tinang ng sabulag eh. Kaya hindi siya makakapanlin lang. Kung ganun baka nga siya talaga ang aswang.
Nang matapos sa pag-iimis ng hapagkainan sina Aling Marife at Myra, ay agad na kaming nagtipon sa sala para pag-usapan ang tungkol sa pagbawi kay Gab mula sa mga hubot. Pero sinabi rin namin ang tungkol sa plano ng hubot na kunin si Myra. Naintindihan ko na. At masasabi kong matalino ang aswang na yun. Pero maalas niya lang dahil hindi ko yan palampasin niya ang katarantaduhan niya, Maripe. Nasaan si Larry? Hindi ko alam, Nay. Ang sabi ko may nalimutan daw sa bahay ng kaibigan niya. Babalik naman daw agad. Hintayin nating makauwi si Larry. Kailanganin ko ang tulong niya. Parehas kaming nagkatinginan ni Apple. Hindi namin alam ang nasa isip ni Lola Tinang, pero nakakakilabot ang ngising pinakawalan niya pagkatapos niyang sabihin yun. Anya pa ay hindi namin sisimulan ng plano hanggat hindi dumarating si Mang Larry. Subalit sumapit na lang ang dilim, hindi pa rin siya nakakabalik. Hanggang kinabukasan, isang balita na lang ang aming natanggap. Hindi, Nay. Hindi maaaring patay na si Larry. Nandito pa siya kahapon. Ayon sa mga pulis, ilang araw na raw na walang buhay si Larry. Kaya ibig sabihin, hindi si Larry ang nagapunta dito. Marahil ay ginamit lang niya ang katauhan ng kapatid mo para makapasok sa bahay at makakuha ng impormasyon tungkol sa inyo. Kung sino man siya, napakawalang hiya niya. Mababayaran niya ang pagpatay niya sa kapatid ko. Ngunit ang mas katakatakang ganap ay hindi sa baryong yon natagpuan ang bangkay ni Mang Larry, kundi sa ibang probinsya. Bumungad lang sa amin ang balitang yon nang buksan ni Myra ang radyo. Nang tingnan ko naman si Lola Tinang ay walang ekspresyon ang mukha niya. Ngunit mariing nakakuyom ang kanyang mga kamay na parabang doon niya inilalabas ang damdamin niya. Sinasabi ko na nga ba? Kaya pala kakaiba ang amoy ng bahay na ito dahil may isang kalaban na nakapasok. Lola, ano pong gagawin natin? Siguro kailangan nating magpanggap na wala muna tayong alam dahil may kutob akong tatangkain pa rin ang walang hiyang yun na magpasok dito sa oras na umalis ako. Ano pong ibig niyong sabihin, Nay? Kailangan kong umuwi para malaman natin kung gagawi ba ulit dito yung hayop na yan. Dahil kung oo ay doon na tayo gagawa ng hakbang. Nakinig lang ako noon sa usapan nila. Lalo pat alam kong sila lang naman ang nakakaalam kung paano labanan ang mga aswang. Ang maaari ko lang gawin ng mga panahong yon ay tumalima sa anumang iaatas nila sa akin. At umuwi nga si Lola Tinang pagkatapos naming gawin ang plano. Ngunit sumapit ang gabi ay wala pa ring huwad na Mang Larry na dumarating. Magpahinga na kayo. Siguro naman hindi na babalik yun. Marife! Marife! Buksan mo nga itong pinto. Nay, nandyan na siya. Huwag ka matakot, Myra. Gawin na lang natin ang plano. Pagiging maayos din ang lahat. Diyan lang kayo. Ako na magbubukas ng pinto. Ano ba? Bakit ang tagal ninyo pagbuksan ng pinto, Marife? Myra! Mang Larry, ginabi ho yata kayo. Nagkaya yan kasi ulit Alam mo naman, lawad kami, nagkita-kita ng mga kaibigan ko. Siya nga pala, may pagkain ba dyan? Nagugutom ako Meron ho doon sa kusina. Gusto niyo po ba ipaghain ko kayo? Ako na iyo. Ang mabuti pa, magpahinga ka na. Sigurado ho ba kayo?
Ano ka ba? Siyempre naman, at saka obligasyon ko si Larry dahil kapatid ko siya. Kaya sige na iho, pumasok ka na sa kwarto mo, ako na bahala. Sige ho, pero dito na po muna ako sa sala. Hindi pa naman po kasi ako inaantok eh. Hindi ako pumasok sa kwarto nun hanggat hindi pa natatapos si Aling Marife sa pag-aasikaso sa huwad na Mang Larry. Pagkatapos ngang kumain ng mama ay kagad naman siyang nahiga sa mahabang kawayang bangko. Hindi halintana ang tigas nito at saka kaagad nang nakatulog. Ngunit duda ako kung talaga bang natutulog na ang mamang yon. Dahil bago pa man ako makapasok sa kwarto ko ay ramdam ko ang nanunuot niyang tingin sa likuran ko. Hindi ko alam na nasa loob pala ang tatlo at sinenyasan pa akong huwag maingay. Ano nang susunod na gagawin natin? Wala. Dahil si nanay na ang gumagawa ng paraan para parusahan niyang lalaki na yan. Ang tanging magawa na lang natin ay maghintay. Sana lang talaga tumalab ang gagawin ni Lola. Nakalipas naman ng ilang sandali ay nakarinig na kami ng mga angil mula sa labas ng kwarto. Malakas ang kutob kong nagsisimula na siyang magpalit anyo. At nang balingan ko si Apple ay namumula na rin ang mata niya. Apple? Nararamdaman ko ang malakas na puwersa niya. Hindi nga tayo nagkamali ng hinala. Isa nga siyang aswang. Sabay-sabay na napasigaw ang tatlong babae nang bigla na lang may kumalabog sa dingding. At dahil gawa lang sa dinobleng amakan ang dingding, ay mabilis lang yung nagiba. At dooy tumambad sa amin ang figura ng isang nilalang na may payat na pangangatawan. May pakpak itong parang sa paniki. At kung hindi ako nagkakamali, ay ito rin ang kaparehong nilalang na umatake kay Apple noong nakaraang gabi. Kumusta kayo? Natutuwa ba kayo na makita ko ulit? Hindi nga kami nagkamali ng hinala. Isa kang ang huwad. Traitor! Ay, hinala na pala kayo. Pero bakit hindi man lang kayo gumagawa ng aksyon? Mga mahihinang nilalang. Huwag kang masyadong magpakampante dahil hindi lahat ng kumikilos ng huli ang siyang talo. Huwag mo kaming mamaliitin. Nakakalimutan mo na siguro kung ano ang tawag sa angka namin. Ganun ba? O siya, tignan natin kung anong magagawa mo. Sa oras na magawa kukunin niya pinakamamahal mong anak. Kung akala mo nga hayaan kung mangyari yun, pues dyan ka nagkakamali. Hindi namin inasahan ang sunod na ginawa nun ni Aling Marife. May isang maliit na itim na libro siyang inilabas mula sa bulsa ng suot niyang palda at saka yun binuklat. Nagsimula siyang umusal ng dasal sa isang lengguaheng hindi pamilyar sa akin. Nagsimulang humangin sa loob ng bahay kahit pa nakasarado naman ang mga bintana at pinto, at pagkatapos ay narinig ko na lang ang malakas na paghiyaw ng hubot. Anong ginagawa mo, babae ka? Itigil mo yan! Nay! Ako munang harapin mo, aswang! Nang akmang susugurin na ng hubot si Aling Marife, agad namang nagbagong anyo si Apple at hinarang ang dumadaluhong na hubot. Perasahan niya itong nilabanan ng tulak hanggang sa tumama sila sa dingding ng sala. Doon na sila nagsimulang magpambuno hanggang sa tuluyan nang magiba ang dingding at tumilapo ng dalawa sa labas ng bahay. Apple! Mag-iingat ka! Kuya, kunin mo to! Ano yan? Latigo? Oo, pero buntot pagi yan. Epektibong panlaban yan sa mga aswang. Kaya kung balak mong tulungan si Apple, mag-ingat ka na wag mo siyang matamaan, ha? Dahil kahit malakas na muti ang nananahan sa katawan niya, isa pa rin siyang pangkaraniwang aswang. Sige, tatandaan ko yan.
Ang kailangan nyo lang namang gawin ay ang palawigi ng pakipaglaban sa kanya habang isinasagawa ni nanay ang pambabarang. Babarang? Oo, naalala kong may damit pala siyang sinuot na naiwan niya rito at sa damit na yon, may ilang hibla ng buhok siyang naiwan. Yun ang ibinigay ko kay nanay at ngayon sigurado ako malapit na niyang matapos ang ritual. Kung ganun, para saan po paling ginagawa niyong pagdarasal kanina? Panimula lang yun. Pinaalala ko lang sa kanya kung sinong kinakalaban niya. Pero mukhang desidido talaga siya na kunin ang anak ko. Nay, may iba pa hubang aswang na parating? Ay, kung ganun, mukhang mapalaban na rin tayo. Sa wakas, nagkita na rin tayong muli, Mirando. Dali-dali kaming lumabas nang marinig namin ang boses ni Lola Tinang. Doon nga'y nakita namin na nakatayo ang hubot at sa likod niya ay ang ilang mga bulto na may mapupulang pares na mga mata. Sa hinuha ko yun na ang mga kampon niya. Sa tabi naman ni Lola Tinang ay ang sugatang si Apple na nooy pasimpleng dinidilaan ang sugat niya. Nagkita rin ulit tayo, Katina. Pero mukhang tumatanda ka na. Dahil hindi naman ako katulad mo na kumakain ng sariwang laman at dugo ng tao. Ano ngayon ang nais mo palabasin? Na hindi ka masama kagaya ko? Baka nakakalimutan mo. Pareho lang tayong halangang kaluluwa. Hindi naman ako nagmamalinis, Mirando. Pero sa ating dalawa, mas bagay kang humalili kay Satanas sa impyerno. Aba, kung ganon, ipapakita ko sa iyo ang sinasabi mo. Mga ubod, atakin sila! Pagkatapos kunin niyo si Mana dahil siya ang magiging bago ninyong reyna. Magkamatayan muna tayo bago mo magalaw ang pamilya ko. Nang sumenya si Lola Tinang ay nakuha kaagad yon ni Aling Marife. Kaya naman, magkapanabay silang umusal ng orasyon mula sa liburong itim. Nasa gitna nilang dalawa si Myra, samantalang kami naman ni Apple ay magkasanggang kinalaban ang mga aswang na hubot. Napapahiyaw at daing na lang ako noon sa tuwing matatamaan ako ng mga pakpak at matatalim na kuko ng aswang, pero determinado akong lumaban dahil hindi lang yon ang kailangan naming gawin. Huwag ka mag-alala, kuya. Mamaya, kapag naubos na natin sila, pagagalingin ko yung mga sugat mo. Oo, sige. Hindi naman ako basta-basta magpapasuko sa mga to eh. Dahil alam ko hinihintay pa ako ng kapatid ko. Sinikap kong wag bumigay, ngunit sa dami ng natatamo kong sugat ay unti-unti na rin akong nakararamdam ng panghihina at pagkahilo. Hanggang sa maya-maya pa, nilapitan ako ni Apple at isa-isang dinilaan ang mga sugat ko. Mahapdi, nakakakiliti. Hindi ko na maunawaan kung ano bang mararamdaman ko. Naubos na namin ang mga kampon ni Mirando, pero habang ginagamot ni Apple ang mga sugat ko, agad siya nitong dinaluhong. Mamamatay na lang niya kasama mo nang hindi niya pa nakikita kapatid niya. Hindi ako mapayag na masira ang binuo kong plano dahil sa mga mahihinang nilalang nakakaya ninyo. Pero hindi mo kami mapapasuko na ganon-ganon lang. Lalaban kami ng patayan kung kailangan. Tandaan mo yan! Apple! Wag! Akmang sasaksakin na ni Mirando si Apple noon. Gamit ang matutulis niyang mga kuko nang bigla na lang mabitin sa ere ang kanyang kamay. Para bang tumigil sandali ang oras noon at bahagyang natahimik ang paligid. Hanggang sa maya-maya pa, napahawak sa dibdib niya ang hubot. Namumulat na luluha ang kanyang mga mata bago biglang nagsuka ng nagsuka hanggang ang kanyang suka ay maging kasing itim na ng burak at may gumagalaw pang mga bagay. Ano to? Anong nangyayari sa akin? Ano? Hindi mo pa rin ba alam, Mirando?
Kawa-awang nilalang ka. Hindi mo man lang naisip na isang angka ng mambabaraw ang kinakalaban mo. At nagawa mo pa talagang magpanggap na anak ko para makapasok sa bahay ni na Marife. Pues yan ang naging pagkakamali mo. Ngayon sabihin mo sa amin kung saan mo itinago si Gab. At baka magbago pa ang isip namin at bawiin namin ang sumpa ng barang sa'yo. Akala nyo ba? Ganun na ako kaututo. Kung mamamatay man ako, pues isasama ko ang binatang yun. Walang magiging masaya sa ating lahat. Tumataka siya! Halika kay Ryan. Sundan natin siya. Pero, Wala ng oras. Inilipad nga ako ni Apple habang nakasunod sa hubot. Hindi ko may paliwanag ang kaba ko lalo na nang makita ko kung gaano kataas ang nililipad namin. Ipinikit ko na lang ang mga mata ko hanggang ilang sandali lumapag na kami. Isang kuta ang napuntahan namin at sa liwanag ng bilog na buwan, nakita ko ang kabuuan nun. Parang tipikal na pamayanan lang na may 10 o higit pang mga kubo. Sa dulo, nakita namin ang isang kulungan na gawa sa kahoy at naroon ang kapatid ko. Nakabusal, nakatali ang mga kamay at paa. Gab! Siya nga. O ano? Masaya ka na bang makita ang kapatid mo? Masasaya ako kung makikita kitang mamamatay, hayop ka! Alam ko na ba na mapapatay din ako sa bakal na ginawa ng punyemas na yun. Pero hindi ba't sinabi ko na sa inyo, isasama ko ang kapatid mo. Kaso nga lang sumunod pa kayo. Kaya pare-pareho kayong mamamatay. Anong? Teka, bakit amoy gasolina ang paligid? Apple, plano niya surugin ang buong lugar. Kailangan nating makuha si Gab. Yun ang kung magagawa ninyo. Wag! Nagmadali kami ni Apple. Nakalagan ang tali ng kulungan. Matalim ang kuko niya. Kaya naputol ang tali at kinalagan si Gab. Nang makita ko siya, nangangayayat, bahagyang umimpis. Napahawak ako sa dibdib ko. Diyos ko, ano ginawa nila sa'yo? Kuya, sorry. Gab! Gab! Kuya, kailangan na natin umalis dito. Pauna ka na. Dali mo si Gab. Sige, pero babalikan kita. Babalikan kita agad. Nang mga oras na yon, ay hindi na ako umaasang maabutan pa ako ni Apple ng buhay. Lumalaki na ang apoy, kumakalat ang init. Tanggap ko na ang kapalaran ko. Masaya na akong ligtas ang kapatid ko. Pinikit ko ang mga mata ko, pero narinig ko ang boses ni Apple. Kuya! Halika, bilis! Dito ka dumaan! Hindi ko na magagawang makapasok dyan! Baka masunog ang pakpak ko! Kaya ba nagdala ka ng tubig para makagawa ng daraanan ko? Ibang klase ka talaga. Hindi ko mapigilang mapangiti habang napaluha. At pag uwi namin, niyakap ko si Gab ng mahigpit. Kuya, Patawarin mo si Kuya. Kung inintindi lang sana kita noon, hindi na sana mangyayari ang lahat ng to. nangyari na ang nangyari. Kalimutan na lang natin yun at ituring na isang masamang bangungot. Tama ka nga. Nang makabawi ng lakas, nagpasya kaming bumalik sa Maynila. Mahigit 1 linggo na rin ang lumipas. Lampas na ako sa araw ng leave ko. Buti na nga lang naintindihan ng boss ko ang sitwasyon. Maraming salamat po sa mainit na pagtanggap sa amin, Aling Marife. Lola Tinang. Walang anuman yon, iho. Masaya ang anak ko sa piling mo. Pasensya na rin po sa gulong nangyari. Kasalanan naman yun ng mga aswang. Kaya silang dapat sisihin dito, no?
Talaga bang hindi ka nasasama sa amin sa Maynila? Ha? Sino namang nagsabing hindi ako sasama? Naroon na nga sa sasakyan yung malita ko. Ha? Oo, nandun na. Kanina pa. Mag-iingat kayo doon ha. Pagbalik namin sa Maynila, ay nabalitaan naming namatay na si Mirando. Paglipas ng ilang buwan, inasikaso na rin ni Myra at Gab ang kasal nila. Sa restaurant na pinagtatrabahuan ko ang reception at nakalibre pa sila sa renta. Naunaan ka pa ni Gab, kuya. Ikaw, anong plano mo? Siguro sa kana. Makukontento na muna ako at magiging masaya na lang ako sa kapatid ko. Yung babaeng magugustuhan ko kasi, panay ang kuya sa akin eh. Ha? Ang sabi ko, sarap ng salad. O, pengi ako ah. Doon na nga nagsimula ang panunuyo ko kay Apple. Sa ngayon, nililigawan ko pa rin siya. Kahit 5 taon na kaming kasal at may 2 ng anak. Sina Gab at Myra naman ay bumili ng lupang sakahan sa Batangas at doon na rin nanirahan. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Miss Soledad. Umaasa po kong mai-eri ito at matutuwa po kami ng asawa ko sakaling mapakinggan namin ito sa channel ninyo. Muli po, ako si Ryan at more power sa inyong channel.